Gold Tablet. Basta lagundi, pleme! Ako na po, doktora! Para di production namin ang paglalaba, mag-use of 5-in-1 na! May 5-in-1 na galing para sa labadang malinis at mabango. 5 pesos lang! Ganda happy sleep ko, no? 5-in-1? You serve 5-in-1. Para ang scalp mo, no dandruff, no dryness, less hair fall. Get the total 3 advantage sa bagong Clear Triple Sachet. 5 pesos lang. Winner ka, Kapuso! Nagpapasalamat ako sa Aji Ginisa. 8 sachet lang, nanalo na ako. Nagpasalamat po ako kaayo sa GV7 ug sa Nescafe Classic kay nakadaw po sa ilang promo. Sobra gid kasadya ang akon nga nabatyagan tungod 14 entries lang ang ginhulog ko nga Globe prepaid card. Maraming salamat sa Hansel Crackers. Nanalo ako sa Win Mo Kapuso. Maraming salamat sa GMA at Lactum. Sa isang entry lang ng Lactum, nanalo na po ako sa Win Mo Kapuso! Yeah! Nagpapasalamat ako sa Nesty at saka sa GMA. Napakalaking tulong ito sa pamilya ko. Tutok na sa Win Mo Kapuso! Hatid sa inyo ng mga sumusunod. New Nor Sinigang Swak Pack. Swak sa asim at linamnam. 5 pesos lang. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang Dismayado po ang mga depositor ng LBC Development Bank sa nangyaring pagpapasara sa bangko. Mula noong Biyernes, ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC na po ang nag-take over sa bangko. Alinsunod po yan sa utos ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya naman ang ilang depositors ng LBC Bank napasugod sa main office ito sa Makati at sa provincial branch ito sa Cebu at Davao City. Ayon sa PDIC, hindi sapat ang pondo ng LBC para matugunan ang pananagutan sa mga kliyente nito. Ang pagpapasara sa LBC Development Bank ang ating pag-uusapan ngayon. Kasama po ang ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Good morning din sa'yo, Connie. Sana ay wala kang deposito. Ay, nako. Oo nga. Sa particular na bangko na yan. Oo nga. Attorney, ang tanong siyempre ng mga nakapag-deposit na doon, may habol pa ba sila doon sa idiniposito nilang pera dyan sa LBC Development Bank? Well, unang-una dapat natin intindihin. Kaya nga pinatupad ng Bangko Sentral yung bank closure dahil malaki na nga ang problema tungkol sa liquidity at malamang baka hindi na nga mapanindigan ng bangko yung mga deposito ng mga depositor nito. In a certain sense, siguro kung ang tanong natin may habol pa ba sa bangko, hindi immediately kasi kung marami pa naman siyang hard assets. Matapos na ayusin siya ng PDIC, baka eventually maaari pang habulin to. Pero sa mga medyo nagulat po sa biglaang pagsara ng LBC Bank, natagurian pa man din sana isang super brand dati, may makukuha po kayo, pero hindi na mula sa bangko, pero mula sa PDIC or yung Philippine Deposit Insurance Corporation, na isa pong instrumentality ng ating pamahalaan na ang talagang yung isang purpose niya ay i-insure ang lahat ng deposito ng mga lahat ng mga bangko. Ang problema lang, up to a maximum of 500,000 po per depositor ang insured dito. So kung kaunti lang ang pera ninyo sa bangko, less than 500,000, iisa lang ang account ninyo, wala kayong problema dahil mababayaran ng buo. Kasi ang maximum talaga, 500,000 per depositor. Pero paano yung mga milyon-milyon ang nakadeposit naman dun sa bangko at talagang sigurado kung 500,000 lang yung limit ng insurance, paano naman daw sila? Wala. Sila siguro magiging biktima sa pagkakataong ito dahil talagang hanggang 500,000 lang per depositor naka-insure. So kahit na mauutakan niyo ba yung bangko, hindi po. Kasi kahit na marami kayong account na, di ba, kunwari, 10 yung account niyo, tagpa 500 lang. Hindi naman kasi per account ang maximum, per depositor. So ang gagawin nila, kakalapin nila lahat ng mga account ninyo, per depositor, 500,000 lang. At hindi kasama yung pera sa bangko na hindi deposito. So, kunwari, ang investment ninyo ay mga securities, bonds. Diba? Hindi yung, kasi yung deposito sa bangko, maliit lang eh. Yes. Diba? It's ilang percent lang yan per year. So, usually, ni-encourage ka ng bangko na ilagay nyo po sa ganitong klaseng fund, sa ganitong klaseng papel. Hindi yun kasama kasi hindi siya insured. Deposits lamang. Yan. At saka sinasabi nga, di ba, na kailangan daw mabenta muna yung assets bago
makapagbigay ng pera. So, gaano katagal ang inihintay ba ng mga depositors ng mga nagsasarang bangko bago nila makuha yung perang dapat para sa kanila? Well, kung aantayin pa nila na makobra nila yung galing sa assets ng bangko muna, matagal yun. Kasi di ba, meron ng like Bangko Sentral, Bangko Sentral, Meron Bangko na, Filipino, Bangko Filipino, Manila Bank. Umaabot ng dekada yata. So, pero wag yun ang ating intayin muna, wag natin masyadong iisipin. Especially yung isang na-interview dati kasi yung asawa daw niya nasa ospital. Ang aantayin po ninyo yung nanggaling sa PDIC. That's And right. PDIC says, siguro daw mga 6 na buwan. Kasi kailangan pa nilang tingnan di ba? Titingnan pa nila, ito ba mga valid account holder ba to? Baka madami, hindi lang sa gobyerno may ghost employee, baka doon din sa bangko, merong fake or ghost account holders, kailangan pang tingnan yung mga papeles. Nag-aaralan talaga. Tapos, kukomputin pa nila. Tapos nga, titingnan pa nila kung marami bang account yan kasi hanggang 500,000 lang. Kahit na marami kayong account, unfortunately. Tatanggalan pa ng mga taxes, iko-compute ang interest. Kung meron pa kayong utang sa bangko, tatanggalin pa yan. So, ang promise nila hanggang 600,000 pesos, hanggang 500,000 pesos, 6 months from the time na nag-file pa kayo ng claim at mag-a-announce sila kung kailan na pwede mag-file ng claim. Well, hopefully, sana ho talagang nakapulutan nyo na lang ng impormasyong legal. Ito pong ating pinag-usapan ngayon at good luck na lang din po para dun sa lahat. Just be prudent. Pag mag-i-invest po tayo sa bangko, kung magtatago tayo ng pera, siguro okay na yung malaki-laking bangko talaga. Alright. Thank you very much, Attorney. At pagtitiyak naman po ng pamunuan ng LBC Development Bank, maibabalik daw nila sa loob ng ilang buwan lang ang insured amount na 500,000 pesos kada depositor. Pwede rin daw mabawi ang deposit na mas malaki pa sa halagang ito kung maibibenta ang mga ari-arian ng bangko. Abiso naman nila sa may mga depositong 10,000 pesos pababa, hintayin na lang daw ang sulat mula sa PDIC kung saan at kailan maaring kunin ang pera. Samantala, puntahan na po natin ngayon ang unang balita.